May pagkakaiba. Congressman yung kalaban namin dito. Ang isang kongresista, bukod sa bahagi siya ng isang body, ng legislature na may power of the purse, may power gumawa ng batas, may influence, may mandato, may power to cite in contempt, may power, madami niyang powers. Kami, ang sinasandalan namin ay ang aming mga karapatan sa ilalim ng saligang batas. Karapatan magsalita at magpahayag. Karapatan na magpulong-pulong. Karapatan na magpetition for redress of grievances. Garantisado ng saligang batas. Pero may ini-endanger nila yung karapatan na yan eh. Kaming ordinaryong mamamayan, mayroon kaming sinasandalan, pero kahit yon gusto nilang salagin, gusto nilang i-corrupt. Kasi yun lang ang nakikita natin dito. Nasa kanila na lahat, may pera sila, may power sila. Kayang-kaya nila kaming i-cite in contempt. Tignan niyo yung pampabalahura nila sa amin during the hearing. They said that because they can. Kaya nilang i-threaten yung lisensya ko. I'm the only lawyer here. And the only reason they were asking for my disbarment is dahil hindi ako nagpakita sa hearing. Pero entitled ako dun sa sarili nilang mga rules. Entitled ako to notice. Bukod pa dyan, anong ginawa ko bilang isang abogado? Kinwestiyon ko ang legalidad ng hearing na yun, which is my right as a citizen. Correct. Pero, isa sa usapan dun, pag-aralan natin paano natin ito padidisbar. And they said that in the safety of their parliamentary immunity. Bukod pa dyan, Paduano, Congressman Paduano. And then, Congressman Barbers also says, she's a lawyer. She should be advising her friends what to do. Talaga, tinuruan mo pa ako? What about you, Mr. Barbers? You aren't a lawyer. Why do you presume to know what I can and cannot do? Baka gusto niyong i-look up yung ambulance chasing. But he said that because he can. Stupid. No matter how uninformed. Stupid. Thank you, Mark. No matter how uninformed, di ba? No matter how out of place, no matter kung paano siya makapanira, kaya niyang sabihin yun. Ang gusto niya, kunin niya yung karapatan namin na magsalita in the same way that he does. Pwede tayong magsalita to check our government officials. Kasi nakaupo sila, by the power of our vote, nakaupo sila being paid by our taxpayers' money. Pero gusto nila limitahin yung karapatan na yon under the guise of fake news. O sige, fake news, hindi man nila ma-define ang fake news. Aminado sila walang batas sa fake news. Aminado sila na even the press secretary says, pag-aaralan pa namin. And Congress's inquiry is pag-aaralan pa namin. Pero anong ginawa nila nung di kami dumating? Nagpa-imbestiga sa BIR kung nagbabayad kami ng buwis. Tayo ba may power to do that? Taxes, our tax returns are confidential in nature. In the same way na pinakialaman ng mga kongresista ang COA reports tungkol kay Vice President Inday, na confidential habang hindi pa tapos yung pagsusuri, gayon ang ginagawa sa aming tax returns. Sino ba sa kanila ang willing na magpakita ng kanilang salin? Ha? Kung gusto niyan lumaban, sige, pero magdidemand ako laban patas. I'll show you you show me yours, I'll show you mine. Yes. Labas niyo salin niyo. Labasan. Labasan ng pera. Gusto nila. Baka sa kanila meron. Malalaman yung qualified pala kami sa 4-piece. Ipapasok tayo sa 4-piece. Sila may hidden wealth, kami may hidden poverty. Ano ba? Unexplained poverty. Baka malaman yung account ko, yari tayo. Social climber pala. Bukod sa salin, may liquidation din, ha? Ayun. Nga pala. At habang nandito na rin lang tayo,
labas nyo na rin kung paano nagka-blanco yung BICAM report. Correct. Ang dami ninyong gustong kalkalin sa amin from the safety of your immunity. Pues, may limitasyon din po ang immunity ninyo. Correct. Bukod pa dyan, dumudulog sa Korte Suprema ang ilang mga grupo tungkol dun sa mga ginagawa ninyo at tupagin nyo kaya yung depensa nyo. Tama lang naman na magtanong kami. Alam nyo yan. Pero ginagawa nyong excuse yung fake news. Sa pagsusuri ng ilang mga dalubhasa, sinasabi na nila, may problema tayo sa fake news kasi yung ibang sinasabi nyong fake news ay time-bound. Ibig sabihin, pwedeng mali noon, pero totoo na ngayon. O anong gagawin natin kung naparusahan na yung tao? Anong gagawin natin pagka yung katotohanan, kayo mismo yung gumagawa ng pagkapeke na nun? Paano ko yung pagkapeke galing sa inyo? Gagamitin nyo pa rin ba yung parliamentary immunity ninyo? Ang nakakatawa dyan is, akala nyo naman hindi kami nasasaktan in the same way that you are? Meron din naman nagtotroll sa amin. Yung iba, binabayaran nyo pa siguro. Emphasis. Diba? Diba? Paano kung may mga ganun? Ensemada. Dalawa ng ensaymada, please. Order. Meron ba? Yun. Paano kung ganun? Kami tinotroll din kami. Pero hindi kami pikon katulad nyo. And in fact, alam namin na kaya lang ninyo ginagawa yan because you are enjoying your power a little too much. Kaya kami nagsasalita because you're enjoying your power a little too much. Doon kayo sa enjoying part Nasaan yung serbisyo? Kung may nakikita kaming serbisyo sa inyo, andali sabihin na, kawawa naman si Congressman, sige, hayaan ko muna ngayon. Kasi maganda naman yung mga pinasa niyang batas wala nakikita ko yung GAA na pinasa ninyo In 2024 and 2025. Kala niyo nakalimutan namin yung almost 800 billion pesos na ayuda? Hindi. Mr. Congressman, parang parang yung sinasabi ninyo sa amin, kaya niyong magsalita, dito kayo magsalita sa amin ngayon. Kami, sabihin din namin yan sa inyo, Mr. Congressman, tara sa Korte, doon kayo mag-explain.